Magandang hapon po sa inyong lahat. Isa na naman pong well, in this case, maulan na hapon po. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Alam po, this past few days, it's been really crazy, di ba? Dumaan po tayo sa bagyo, dumaan po tayo sa maraming pagsubok. Even as a nation, as a community, marami po tayong pinagdaanan ngayon. And this time, hindi katatapos lang ng bagyo. May bagyo pa na naman nakasunod. Medyo mabagyo o maulan ang ating last quarter of the year. But anyway, salamat po at purihin sa Panginoon. Kayo po ay ligtas at nasa isang maayos na kalagayan. Pero wag po natin kalimutang ipanalangin ang ating mga kababayan na nasa Bicol. Sila po ay talagang tinamaan ng bagyo. Marami pong may kailangan ng tulong doon. Marami pong nangailangan doon na kailangan po natin ipanalangin. Sa dami po na nangyayari sa buhay ng tao, minsan, yung sinasabi natin na pinanghihinaan ka ng loob, di ba? Bakit kailangan mo pang gawin itong mga bagay na to? Natatanong po ba natin sa sarili natin? When we come to a point wherein we become discouraged, when we come to a point where the things that's been happening in our life has been preventing us from doing things na gusto nating gawin, from doing things na dapat nating gawin, we become unmotivated. Wala tayong gana. Umabot ka na ba sa ganung sitwasyon? Nawawala yung motivation mo, nawawala yung drive mo, nawawala yung passion mo. And for some, it's worse. Gusto mo nasa bahay ka na lang, nakahiga sa kama, hindi ka makakilos, wala kang ginagawa, ni ayaw mong bumangon eh. Mas nakakatakot yun kasi it's possible na you're going through depression. Diba? Life is not easy. Hindi rin natin pinangako ng Panginoon na ang buhay ay magiging madali. Hindi po. Wala pong pinapangako ang Panginoon na gano'n. And despite of life being hard, and sometimes, for some, it's harsh, sinabi niya hindi niya tayo iiwan. Sinabi niya, lagi niya tayong sasamahan. But still, I cannot speak for everyone when I say na ang presensya ng Panginoon ay kasama natin sa hirap na pinagdadaanan natin. I cannot say na that makes things easier. No. The thought of it should make things easier. But in reality, for some of us, it's really tough. It's really tough. Mahirap eh. Mahirap. Merong physical pain dito. Nasubukan niyo ba yun? Yung pag wala ka ng motivation, pag nade-depress ka na, pag nahihirapan ka na, may physical pain dito, may nararamdaman ka na parang humahatak sa'yo para wag kumilos. Para bang ang bigat-bigat ng paa mo, ang bigat-bigat ng katawan mo, hindi ka naman sa tinatamad, pero hindi ka makakilos. I'm really, really sorry to hear that if you're going through that phase. Hindi po madali. But in our discussion for today, in our worship for today, susubukan po natin na himayin yung sitwasyon. Sometimes, kailangan lang nating ma-process. Ma-process ang thoughts natin. Kailangan nating mapaalalahanan ng mga bagay na pwedeng tumulong sa atin para magpatuloy. Magpatuloy sa buhay at higit sa lahat, magpatuloy sa pagsisilbi sa Panginoon. Maybe it is best to ask. It is best to ask ourselves, are you motivated to serve God? Do you still have that motivation to serve God? Pero before siguro natin tanungin if you're motivated to serve God, we should ask ourselves, are we still serving God? Or are you serving God? This is the first question that we should ask ourselves.
Were you serving God? If you were serving God previously, pre-pandemic, you were serving God. Are you still serving God right now? Sabi mo, Pastor, may pandemic. That shouldn't stop you from serving God. Nakakapag-negosyo ka nga eh. Nakakapag-aral ka. So, ibig sabihin, may paraan para magsilbi ka sa Panginoon. Pero, ginagawa mo ba? Pastor, hindi ako makalabas nung pandemic nga eh. Lumalabas ka kahit bawal. I'm not saying lumabas ka kasi bawal. No. That's not what I'm saying. Ibig kong sabihin, merong paraan. Para-paraan lang yan. Ngayon, 15 years old and up, pwede nang lumabas. 65 years old and below, pwede nang lumabas. Are you serving God? Or are you still serving God? Questions that we should ask ourselves as Christians, as disciplers. Are you serving God? Going to worship, ito tandaan po natin. When we attend a worship service, katulad po nito, you are not serving God. Alam mo, meron tayong mindset na ganyan, lalo na nung tayo po yung mga Katoliko pa. Akala natin, pag pumupunta tayo ng simbahan, nagsisilbi tayo sa Panginoon. Hindi. Pumupunta tayo sa simbahan, hindi ka nagsisilbi sa Panginoon, ikaw ay sumasamba. Actually, you're doing more for yourself than doing something for God when you go to service. When you go to service, pag ma-attend ka po ng service na ganito, kumakabig ka ng salita ng Diyos. Di ba? Nagpupuri ka sa Panginoon at kumakabig ka ng salita ng Diyos. Nasaan doon ang pagsisilbi? Kung ikaw ay umaawit sa Panginoon, yan ay pagsisilbi. Isang paraan ng pagsisilbi. Pero bukod doon, ano pa ang ginagawa mo para sa Panginoon? When we talk about serving God, we're talking about talking to people about God. We're talking about sharing the gospel. We're talking about discipling other Christians. Siguro kung may physical na simbahan, tumutulong ka sa paggawa, tumutulong ka sa pagluluto, tumutulong ka sa worship, that is serving God. Pero now, during the pandemic, what have you been doing to serve God? Are you even sharing God's word to other people? Are you even talking about God with other people? Are you still serving God? You have disciples. May mga dinidisciple ka. Are you still discipling them? Or you're always coming up with excuses why you cannot disciple them? Para-paraan rin po yan. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ano naman ang dahilan mo? Nagdadahilan ka ba? Hindi ko alam yan. Ikaw ang mas nakakaalam yan. But my question remains, are you still serving God? Basahin po natin kung ano nakalagay sa salita ng Diyos. Diba? All of us must appear before the judgment seat of Christ, so that each may receive recompense for what has been done in the body, whether good or evil. Ang ating point of discussion po ay manggagaling po sa 2 Corinthians chapter 5. The whole chapter. Papasadahan po natin yan as we go. Pero nais ko pong bigyan natin ng atensyon ito pong sinasabi sa 2 Corinthians 5:10. Ulitin ko po. All of us must appear before the judgment seat of Christ. Lahat po tayo ay haharap sa paghuhusga ng Panginoong Hesukristo, so that each may receive recompense for what has been done in the body, whether we good or evil. So, lahat po ng ginawa natin habang nasa katawan tayo ay ipagsusulit natin sa Panginoon. We are going to be held accountable sa mga ginagawa natin. This is during judgment. So,
Just to give you an idea, lahat po tayo ay haharap sa judgment. Lahat po tayo ay haharap sa paghuhusga. Lahat po ng ginawa natin sa katawang ito ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Sama-sama tayo, makikita natin in public yung ginawa, not in private, in public, sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng ibang tao, lalabas doon yung ginawa natin. Ipagsusulit natin in public. Mga bagay na ginawa natin in public and in private. Katakot, ano? Ang tinding kahihiyan nun. Diba? For us, especially among Asians, it's the shame. Yung kahihiyan ng pagtutuos. Kaya ang tanong ko, may ipagsusulit ba tayo sa Panginoon? Diba? Bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for gathering your children today, O Lord God. And we look forward to the time na magkakaharap-harap po kami face to face. But of now, we praise you for the opportunity of worship. We pray that the Holy Spirit move within our midst, O Lord God, buksan ang aming puso't isipan, at naway ang salita ng Diyos, Panginoon, ay tumagos sa aming mga puso. Dalangin ko po ng iyong kapatawaran, linisin kami sa aming mga kasalanan, at naway ang aming pagsamba ay maging katanggap-tanggap sa inyo. Sa pagsambang ito, ang tanging dalangin namin ay maitaas ang pangalan ni Jesucristo, at ang inyong abang lingkod, Panginoon, ay itago niyo sa krus ng Kalbaryo. We thank you so much for all of this. We praise you, we thank you, we honor you. In Jesus' mighty name. Amen and amen. All of us have different motivation in serving God. All of us have different motivation in doing things. When I say motivation, ito po yung bagay na nagtutulak sa atin para gawin ang isang trabaho, ang isang activity, katulad ng pag-aaral, katulad ng pagtatrabaho, katulad ng pagkanta. May mga bagay tayo na gustong-gusto nating ginagawa dahil may mga bagay na nagmo-motivate sa atin o nagtutulak para gawin yon. Let me give you an example. May mga bata na aral na aral, gustong-gustong mag-aral kasi at the end of the school year, pag na-reach nila yung goal na 95, grade na 95, bibigyan sila ng cellphone na bago. That is a motivation. Para sa mga nagtatrabaho, kaya ka nagtatrabaho kasi may pinag-iipunan ka. O iniisip mo, sabi nga ng isang commercial, ang iniisip mo ay ang iyong pamilya. Diba? Saan ka humuhugot ng lakas? Kumbaga. Diba? Eh, yung mga banat sa commercial, saan ka humuhugot ng lakas? Bakit ka bumabangon? Para kanino ang iyong pagbangon? Yan. Para ba sa iyong pamilya? We are motivated by different things. Diba? In college, natutunan natin na meron tinatawag na Maslow's hierarchy of needs. Yan. Actually, ngayon sa high school, tinuturo na ito. Sa senior high. Diba? Meron tayong tinatawag na Maslow's hierarchy of needs. Anong ibig po nito sabihin? Meron pong level, parang pyramid yan, yung mga pangangailangan natin. Yung nasa baba, yun ang basic, hanggang dun sa pinakamataas. These things, these 5 things, motivates us to do things. To work, to study, to do things that would benefit ourselves. Itong mga bagay nito, ginagawa natin dahil pabor sa atin. Para meron tayong ma-achieve. Yan. For example, ang una po, ang pinaka-basic po dun sa needs na yan ay yung tinatawag na physiological needs. Ibig sabihin, ito yung physical need natin. Di ba? Why are we motivated to work? Because of food. Kailangan may pagkain. Di ba? Why do we work? Because kailangan natin ng pambayad sa bahay, shelter, pambili ng damit, clothing.
Kasama po yan. These are the basic needs. Kaya ka motivated magtrabaho, kaya ka persuaded magtrabaho, dahil kailangan mo ng pagkain, kailangan mo ng pambayad sa bahay, kailangan mo ng damit. Di ba? This is your physiological needs. Ngayon, another reason kung bakit ka persuaded magtrabaho is for your safety needs. Siyempre, pag wala kang bahay, exposed ka, sakali ka natutulog, wala ka security doon. Diba? At kaya ka nagtatrabaho, nagsisipag, ginagalingan mo because you want to keep your job. That is safety. That is job security. Pag tatamad-tamad ka, puro ka dahilan, mawawala yung trabaho mo, which is something that you're trying to avoid. Diba? That is why you are motivated to work. Kailangan mo ng job security. Gusto mong ma-promote. Yan. Now, another need, kaya that's why we're doing what we're doing, is love and sense of belonging. Yan. Nakita niyo yung mga kabataan natin ngayon? Lalo na pag in love. Pag in love ang kabataan ngayon, kahit gaano kahirap o gaano kalaki ang gastos, luluwas yan mula Cavite papuntang Maynila, makita lang yung girlfriend niya. Diba? You will move heaven and earth. Makita mo lang yung boyfriend mo. Susuwayin mo lahat. Magulang mo, susuwayin mo yan. Diba? Makita mo lang yung sinisinta. Makita mo lang yung minamahal mo. Mangungupit at mangungupit ka sa nanay mo, pambili lang ng data. Para makita mo, ma-face to face mo, yung crush mo, o yung kaibigan mo. Di ba? Sinusuway natin yung mga magulang natin, para lang makasama mo yung barkada mo. Kahit may pandemic. Bakit? Because you have that sense of belonging. You are craving for love and attention. Pangatlo yun. Pag namimit na yung physical needs, namimit na yung security needs, ang kasunod niyan, sense of belonging. Di ba? Lahat gagawin mo, kaya nga persuaded ka magtrabaho para mabigyan mo ng mga bagay, ng mga gamit, yung mahal mo sa buhay. And in return, maramdaman mo na mahal ka nila. Hindi ba parang binibili mo yung pagmamahal ng tao? Just saying. Di ba? We do a lot of things for the people we love. We do a lot of things in exchange for love. Tanungin mo yung sarili mo. Anong mga kalokohan na ang ginawa mo dahil in love ka? Marami, di ba? Marami. Sino na ba mga sinuway mo dahil lang in love ka? Or para lang makasama mo yung mga kaibigan mo? Bakit maraming tao ang nade-depress? Maraming tao ang nalulungkot, emotionally struggling, kasi hindi nila nakikita yung boyfriend nila, yung girlfriend nila, or dahil hindi nila nakakasama yung mga kaibigan nila. Why is it that a lot of teenagers nowadays, pag lumabas po kayo, whether in Manila or in other sections of the country, makikita nyo nagkukumpul-kumpul yan, naglalakad yan. The other day lang, we were passing through Rojas Boulevard. Nakikita mo, nagse-selfie pa, 10, 9 na kabataan, magkakadikit, walang face mask, nagse-selfie, malapit dun sa bay. Makikita mo, grupo-grupo yan, on a Sunday afternoon, naglalakad sa Rojas Boulevard. As if walang pandemic. Why? They have a sense of belonging. Diba? It's a need. It's a motivation. Kasama dyan, siyempre may sense of belonging ka. Bidahan ng bidahan yan. Diba? Nagkakaroon ka ng self-esteem. Sadly, people get high self-esteem from other people. A sense of belonging, a sense of being loved,
dagdag sa self-esteem mo. And to be honest, nowadays, our self-esteem is being measured by the number of likes and followers in Facebook, in social media. Tignan mo yung anak mo. Down na down yan pag nag-post, walang nag-like, wala man lang nag-view. Mababa ang self-esteem yan. Bakit? Sinusukat niya with the number of likes. Diba? Kahit ikaw nag-post ka, as in, you're so into what you posted. You were expecting people to like it. And sadly, ultimong asawa mo, hindi nila like yung post mo. Diba? Nakakababa ng self-esteem. Pero sadly, sinusukat natin yung self-esteem dun sa number ng likes. Pag ang likes mo, less than 50, down ka na. Pag ang likes mo, over 100, ang taas-taas ng ano mo, gusto mo mag-post na mag-post. Nagkaroon ka lang ng 100 likes dun sa vlog mo, gusto mo na maging vlogger. Seriously, are we measuring our self-esteem based on social media? Do we see the value of ourselves based on the number of posts we do in social media? But then again, self-esteem is a strong motivational factor kung meron tayong gustong ma-achieve. Why? Ang talagang goal natin dito, yung self-actualization. Ibig sabihin, achieve mo na yung goal mo. Kunyari, ang goal mo maging presidente ng isang kumpanya, na-achieve mo na yung goal mo. That's self-actualization. Magka-boyfriend o magka-girlfriend, yun ang self-actualization mo. Pero lahat yan, present. Yung 5 yan, present. That is your motivation. So, my question here right now is, so klaro na kung ano yung nagmamotivate sa atin. My question here right now is, what motivates you to serve the Lord? Have you ever considered the fact that God is meeting all those five motivational factors? Yung 5 motivational factors na yun, nami-meet ng Panginoon yun. So, what motivates you to serve the Lord? Or hindi mo napapansin? Siguro mas maganda kung hihimayin natin, di ba? Isipin natin na ito'y isang paraan ng pagpapaalala. Something to remind us why we should be motivated to serve the Lord. Alam mo, isa sa mga kasalanan ng bansang Israel is nagkamali sila ng sinasamba. Instead na sumamba sila sa Panginoon, ang sinasamba nila is si Baal. At ina-associate nila yung mga pagpapala na natatanggap nila kay Baal instead of the Lord. One of the things na pagkakamali rin natin, yung mga bagay na natatanggap natin, katulad ng pagkain, bahay, relationship, promotion, mga bagay na pumapasok dun sa 5 motivational factor sa sarili natin. Di ba? Kaya ka nakakain kasi masipag ka. Kaya ka na-promote kasi magaling ka. But in reality, it is never about us. Di ba? What motivates you to serve the Lord? We should be reminded, first and foremost, that Christ loves us. And that is enough motivation to proceed in life, to serve God. It is Christ's love. We are serving Him because He first loved us. Bago mo pa natutunang mahalin ang Panginoon, minahal ka niya. Anong sabi sa Biblia sa verse 14 ng 2 Corinthians chapter 5? For Christ's love compels us, because we are convinced that one died for all and therefore all died, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Kaya tayo nagsisilbi dahil minahal ng Diyos tayo. Minahal tayo ni Kristo. Hindi lang yun, pinatunayan niya yun
dahil namatay siya at nabuhay na muli para sa atin, para sa kaligtasan natin. That should be enough motivation for us. Mga kapatid, meron na bang nagmahal sa'yo na nagpakamatay dahil mahal ka nila? Wala siguro, no? Walang may sirang ulo na para gawin yun sa'yo. Pero ito, ang ating Diyos, dahil ayaw niyang mapunta ka sa impyerno, dahil ayaw niyang mahiwalay ka sa Kanya, tinubos niya yung kasalanan na hindi mo kayang bayaran. Mga kapatid, siguro we need to be reminded na dahil sa kasalanan natin, dahil sa mga kamalian na ginawa natin, tayo ay patungo sa dagat-dagatang apoy. At habang panahon, mahihiwalay sa ating Diyos. But because God loves us so much, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesukristo, upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa kasalanan, para lang makasama niya tayo sa kalangitan sa habang panahon, for all eternity. That is love. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. He loves us so much. Have you ever disappointed someone who loves you so much? How can we afford? Sometimes I even ask myself, how can we afford to hurt someone, to disappoint someone who gave His own life just to be with us for all eternity? Tapos ayaw natin magsilbi. Ayaw natin magsilbi. Kinakatamaran natin dahil hindi convenient. I cannot understand a Christian who spends 8 hours in social media and cannot even spend 30 minutes talking to someone, discipling someone about Jesus. I cannot understand a Christian who spends 4 or 5 hours playing online games without even spending 30 minutes of his time praying to God. Praying is not serving God. Trust me. Praying is communicating with someone whom you love so much. Hindi mo nga matiis na mawalay o hindi makausap yung boyfriend mo Pero kaya mong tiisin na hindi makausap ang Panginoon buong araw. Bakit? Yung boyfriend mo ba namatay para sa'yo? Hindi, di ba? Hindi. I don't understand that. Excuse me. I don't understand that. How can we spend a lot of time wasting our time, but we cannot spend 30 minutes for our time for the Lord? We can come up with a lot of excuses. Wala akong data, wala akong load, pero pag boyfriend mo kakausapin mo, or mag-ML ka, or mag-LOL ka, or whatever that thing you're playing online, or whatever social media site you're spending 2 to 3 hours of your time, meron kang load. Meron kang load. Parang sinabi mo, hindi ka pinagpapala ng Panginoon kaya hindi ka maka-attend ng service. Christ loves us so much. That should be enough to motivate us. Diba? Mahal na tayo. Yung pagmamahal na yun gave us security. It gave us affection, a sense of belonging. And because He loves us, He provides for us. Alam mo yun, 3 level ka agad dun sa motivational needs mo ang nami-meet ng pagmamahal ng Panginoon. Diba? Actually, kasama yung self-esteem dun Kasama rin yung attainment mo. Bakit? We'll discuss that. Pero Christ love covers all those 5 things. It is more than enough. But sometimes,
kailangan natin siguro mapaalalanan ng consequences of not serving God. Diba? We should remember that we are serving God because we also fear God. When fear is knowing who we are serving, nakakalimutan niya natin kung sino pinagsisilbahan natin. Diba? Ang sabi sa verse 9 and 10, so we make it our goal to please Him, referring to God, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ so that each of us may receive what is due for us, the things done while in the body, whether good and bad. Mga kapatid, we will be held accountable dun sa mga ginawa natin. Yung tinatawag ritong judgment seat, haharap tayo sa Panginoon sa isang paghuhukom. The judgment seat is a place, it's a place of reward and recognition. Para dun sa mga masigasig na magsilbi sa Panginoon. All of our work, if the work that anyone has built on the foundation, which is Christ, survives, he will receive our reward. Lahat ng ginagawa natin pagsisilbi, merong reward yan. May recognition sa Panginoon yan. Alam ng Panginoon yung ginagawa mo. I-recognize niya yan. Pagpapalain ka niya. Hindi lang dito sa lupa, pero pati sa langit. Imaginein mo parang malaking graduation day yan, recognition day sa langit na marireceive mo award. But in this case, these are crowns. Gusto mo ba na pagharap mo sa Panginoon, meron kang blessing na sasabihin sa'yo ng Panginoon, well done, my faithful servant. Diba? Ayaw mo ba nun? Actually, habang nagsisilbi ka sa Panginoon, hindi mo na kailangan hintayin yung langit. Dito pa lang pagpapalain ka na niya. Habang nagsisilbi ka. And you're wondering why other Christians are more blessed than you are. Alam mo, bago mo tanungin kung bakit si ganito o si ganon ay pinagpapala, si kapatid na ganito at si kapatid na ganito ay mas malaki ang kinikita, tanungin mo muna ang sarili mo. One of the factor, I'm not saying it's the entire factor, but one of the factor kung bakit pinagpapala ang isang tao ay dahil sa sumusunod siya sa Panginoon. Obedience equals blessing. Sumusunod ka ba? Now, the judgment seat of Christ is also a place of revelation. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. Pagharap natin doon, ipapakita lahat ng ginawa natin at yung klase ng pagsisilbi na ginawa mo. Sinasabi mo, nagsisilbi ka. Alam mo ba, lahat ng ginawa natin ay dadaan sa apoy, sa langit. Itetest sa langit yan. At pag yan ay nasunog, may iba't ibang klase ng pagsisilbi. Gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Ulitin ko. Ang classification ng pagsisilbi mo, 6. Gold, silver, precious stones. Ibig sabihin yan, yung gold, silver, precious stone, pag dumaan sa apoy yan, mas kumikinang yan. Yan yung kalidad ng pagsisilbi mo. Kaya ka may reward. Kasi talagang high quality. Kahit dumaan sa apoy, hindi masusunog. Pero yung pagsisilbi mo, pilit. Pinilit lang ako ni pastor. Napilitan lang ako kasi sabi ni nanay. Wood, kahoy. Hay, ito yung mga tuyong dayami. Stubble, ito yung kusot. Pag dumaan sa apoy yan, sunog yan. Yan ang uri ng pagsisilbi mo. Sabi ko sa'yo, sa harapan ng Panginoon, iiyak tayo. The Bible says there will be tears in heaven. Why? Dahil sa kahihiyan. Sa harap ng mga tao, ipapakita yung ginawa mo. Pero yung totoong motivation mo, makikita rin ng buong sangkatauhan. Mga kapatid, the judgment seat is a place of revelation. All our works will be exposed.
is your work? Will your work survive the fire? It is also a place of accountability. So then each one of us shall give account to himself to God. Yun yung mga tanong na bakit mo ginawa yun? Bakit hindi mo ginawa yun? Sabi ko sa'yo, hindi na kailangan magtanong ng Panginoon pag hinarap niya tayo sa langit. Makita pa lang natin ang Panginoon, hindi na niya kailangan ipakita yung ginawa mo. Iiyak tayo sa kahihiyan dahil sa mga pinaggagawa natin. Do you want that? We are all accountable before God. Yung pagsisilbi natin at hindi natin pagsisilbi, we will be held accountable before God. Mga kapatid, I'm begging you, serve God. Let us serve Him. Motivation-wise, we are motivated by being a new creation in Christ. I serve Him because of what He plans for me. Yung una, nagsisilbi tayo dahil mahal tayo ng Panginoon. Yung pangalawa, nagsisilbi tayo because we are accountable to God. Pero itong pangatlo, nagsisilbi tayo dahil alam natin na babaguhin tayo ng Panginoon. We will be living a different life. A transformed life. Ano po ang sabi? Therefore, if anyone is in Christ, kung tunay nga po na tinanggap mo ang Panginoon, alam niyo po, ang isang tunay na Kristiyano ay may pagbabago sa buhay niya. May pagbabago po. Magbabago at magbabago ka. Kung ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoon, magbabago ka. New creation has come, the old has gone. The new is here. Mas gusto ko yung sa King James. If anyone be in Christ, he is a new creature. All things have passed away. Behold, new he has become new. Alam mo yun? You become a new creation. You are transformed. Unang-una, you are getting a new home. Hindi ka na papunta sa impyerno. Palangit ka na. Alam mo yun? Sa langit ka na pupunta. Di ba? Umpisa pa lang, panalo ka na eh. Sa langit ka na pupunta eh. And if you are a new creature, kung bago ka ng Kristiyano, you have a new mind. Ibig sabihin, iba ka nang mag-isip. Dati, kaya ka nagsisilbi kasi gusto mong may makuha. Pero ngayon, kaya ka nagsisilbi dahil mahal mo ang Panginoon. Ito ang tanong ko, mahal mo ba talaga ang Panginoon? Kasi mahal niya tayo eh. Pinatunayan niya eh. Kaya ang tanong ko ngayon, mahal mo ba ang Panginoon? O mas mahal mo ang sarili mo? Because as a Christian, you have a new mind, you have new hands. Ibig sabihin, iba na ang dahilan mo kung bakit nagtatrabaho, kung bakit ka kumikilos. In everything that we do it for the glory of God. Nagtatrabaho ka, para sa pamilya mo, pero more so, dahil sa Panginoon. It's stewardship. Binigay ng Panginoon sa iyo ang mga bagay na to. Alagaan mo ang pamilya mo, ang trabaho mo, ang tahanan mo. Binigay ng Panginoon sa iyo yan. Alagaan mo. Ganun na ang mindset mo. Hindi na yung mindset na puro pera. Alam mo, nanonood kami ng TV ng asawa ko kagabi. You know what's sad? Kahit yung family-oriented TV, ang itinuturo kung paano kumita ng malaking pera. There's nothing wrong with earning for money. We need money. Pero to be a motivation na kikita tayo, pera. Nagmumukhang pera ang mga kabataan natin. Diba? Alam niyo po, even in my personal experience, pag inuna mo ang Panginoon, yung pera susunod yan. Yung pera susunod yan. Mga kapatid, 16 na taon po akong tumakbo sa Panginoon. Ayoko magpastor. Lagi ko sinasabi sa inyo yan, lalo na sa mga members ng Praise Church. 16 na taon, kasi ayoko maghirap. Wala pa pong 5 taon akong pastor ngayon. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi ako naghihirap. I have more now
a family, a good job, enough resources to live comfortably. Hindi po ako mayaman, pero I'm living a comfortable life. Why? Because I decided to follow God. And you are wondering why you're not living a comfortable life? Laging kulang, laging kapos, laging naghahabol, laging nangungutang. Tanungin mo yung sarili mo, sumusunod ka ba sa Panginoon? Mga kapatid, handa tayong pagpalain ng Panginoon. Pinagpapala nga tayo kahit wala ka pang ginagawa eh. But more so if you obey God. I don't want you to serve God just because of the blessing. But I want you to realize how much He loves you. He gave His life for you. And that's enough reason for us to serve Him. It's having a new heart. Look, alam mo, nung tinanggap natin ang Panginoon, binigyan tayo ng bagong puso ng Panginoon. We become a new creation. Pero instead na pakainin natin ang salita ng Diyos, yung bagong puso na yon, ang pinapakain natin yung laman natin, ginagawa pa rin natin yung mga kalokohan natin. My friend, if anyone be in Christ, he is a new creation. Tanangin mo yung sarili mo. May nagbago na ba sa'yo? May nagbago na ba? Ano na nabago sa'yo? At kung nakita mo na may pagbabago na, praise God! In your mindset and in your heart, wala ba nagpupush sa'yo para magsilbi sa Kanya? Hindi mo ba naiisip na magsilbi sa Kanya? How can we stop serving a holy God who loved us so much, gave His Son just to be with us in heaven, continues to bless us, especially during this pandemic? Tignan mo yung buhay mo, sa dami ng hirap na dinaanan mo, pero pinagpapala ka niya, sinusustain ka niya. Pamilya mo, pangangailangan mo. Are you serving God? Are you serving Him? Sabihin mo, Pastor, inaasikaso ko ang pamilya ko. Then praise God. That's a good thing to do. But are you sharing God's Word with others? Taking care of your family is one of our mandates. Kasama yun. Pero it's not our only mandate. Kinakausap kita, tatay ng tahanan, nanay ng tahanan. Hindi lang po pagtatrabaho ang mandate natin sa Panginoon. Being a good steward of our children and of our resources is something to be proud of. Praise God. But it's not the only thing that God wants us to do. Hirap sa atin, minsan yun na lang ang gusto nating gawin. God wants us to serve Him personally, sharing Him with others, talking about God's blessings to others, talking about that salvation, the gospel, to others. Are we still doing this? Mga kapatid, I'm begging you, serve Him. He has done everything for you. You have a good life, you have a family, you have a job, and you're going to heaven. What more can you ask? Serve Him. Pastor, maraming ano sa school eh. That's life. Serve Him still. Pastor, busy ako sa negosyo. Well, at least may negosyo ka, di ba? Pero that is not an excuse not to serve Him.
Nakakapag-Facebook ka pa nga eh. Pastor, pag gabi na lang ako nakakapag-Facebook. And then talk to other people. Talk to them about Jesus. Mag-messenger ka. You don't have to drive or go to them. You can messenger them. Mga kapatid, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. But I'm telling you this, you're missing a lot by not serving and not obeying God. You're missing a lot. There's a lot more, hindi lang blessing. There's a lot more when you serve God. Mas mai-experience mo yung presensya ng Panginoon sa buhay mo. Mas mai-experience mo ang pagmamahal ng Panginoon at mai-experience mo kung paano magbago ang buhay ng isang tao. Makikita mo. And to be part of that change, God is offering us an opportunity to be part of changing people's lives. Para hindi ka na lang spectator, yung tagapalakpak ka lang, Amen! Binago siya ng Panginoon. Anong parte mo? Wala. Hindi mo din-disciple, iba nag-disciple. Kaibigan, don't miss this opportunity. An opportunity to change and be a part, to influence another person for the glory of God. The Holy Spirit will do all the work. Huwag ka mag-alala. You just have to do your part. Tell them about Jesus. When was the last time you told someone about our Lord Jesus Christ? Why don't you do it now? For the honor and glory of our Lord. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we praise you, we thank you for reminding us, Lord, the joy and importance of serving you. Lord, patawarin mo kami pag nakakalimot kami na magsilbi sa iyo, pag nawawalan ng motivation, pag nawawalan ng gana. Panginoon, patawarin mo po kami. Nakakalimutan namin kung gaano mo kami kamahal. Nakakalimutan namin that we will be held accountable for this. At nakakalimutan namin yung mga bagay na ginawa mo para sa at gagawin mo pa para sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na magsilbi ng tapat sa iyo. We thank you, dear Lord. And all of these things we ask in Jesus' mighty name. Amen. Mga kapatid, salamat po sa pagpunta mo ngayon. Thank you for joining us. And sa ating paghihiwalay, sana dalangin ko para sa iyo. Alam mo, lagi kitang pinapanalangin. Pinapanalangin ko na ligtas ka sa COVID, pinapanalangin ko na pagpalain ka at ang iyong pamilya. At pinanalangin ko na kung ano man yung ministry na binigay sa iyo ng Panginoon ay pagpalain niya. Dalangin ko na pagpalain niya yung ministry na yan. At kung meron mang kakulangan ng motivation o kakulangan ng drive para magsilbi, dalangin ko na pagkatapos nitong ating pagtitipon, magkaroon ka ng pagbabago ng puso. Patuloy ka magsilbi sa Panginoon. Thank you so much for being here. At again, kung kailangan mo ng panalangin, kailangan mo ng kausap, message ka lang. We'll be more than happy to talk to you, to pray with you, and to pray for you. Thank you so much. Have a blessed Sunday. God bless you from A Praise Church.